Attorney Lorna, pwede bang obligahin si Jaya na siya ang, halimbawa, yung ganyang klasing sitwasyon na yung nag-iisang parent, may sakit na, baldado na. Can the state require one of the children to take care of the parent? Hindi. Kasi ang obligation of support, dalawang condition yan. Yung means, yung kakayanan, yung resources nung giver, tsaka yung needs ng recipient. Ang klaro dito, yung recipient, yung lolo, yung tatay nila, masyadong malaki, 1,000 a day. Maintindihan natin kung bakit walang resources ang government natin. Because sa dami ng sakit ng Pilipino, 115 million Filipino people, yung mga self-inflicted na yan, dahil sa bisyo, low in priority yan. Okay. So, ang obligation dito, hindi legal. Ang obligation dito ay moral. You cannot force them to give support kung hindi nila kaya. At saka dapat, generosity yan eh. Kasi may sariling pamilya na eh. Pag may sariling pamilya ka na, wala ka ng obligation to support your others. Because ang pamilya mo, ang primary beneficiary dapat ng support mo. Hindi, siguro ang solution dito, panawagan na lang sa gobyerno na mas marami sa ating senior citizen na nagkakaroon ng sakit na ganyan. For the meantime, dasal-dasal muna tayo at baka naman may kabuhayan na ibibigay ang face-to-face. Oo nga, nako. Ang hirap talaga ng buhay. Doc Camille, gaano kahalagang maramdaman ng isang tao yung dalaw? Kasi may near-death experience daw si Lolo. Yung muntik-muntikan na talaga siya. Kaya natanto niya na ang talagang kailangan na lang niya at ninanais ay madalaw naman siya ng kanyang mga anak. Oo. Alam mo, Ate Kuring, meron po kasing yung sinasabi nga nila kung sasabihin nyo na gumagamit tayo ng mga gamot para mapagaling ang isang tao, pwede rin naman yung tinatawag nating spiritual healing, pero yun, ginagawa ng pamilya yun. Yung suporta na pupuntahan mo, dadalawin nyo. Kasi pag yung mga ganyan, sinasabi nga nila, pag mga stage 4 or talagang terminal stage, palliative care. Ang ibig sabihin po nun, inaalagaan na lang kahit na sabihin nyo limitado ang gamot. Pero yung pagdalaw, malaking factor dahil kasi, di ba pag nakita mo yung anak mo, dinadalaw ka kahit na parang pakiramdam mo na gumagaang yung loob mo, nakakahinga ka kasi nababawasan yung talagang nararamdaman na sakit. So sana maintindihan nyo yung dalaw kahit sabihin yung 30 minutos lang kayo, nahaplos nyo lang yung ulo ni tatay o yung likod niya para tapikin na gano'n dahil kasi nga puro yun, lalo na pag may plemang ganyan, ginhawa yun para sa matanda. So yun po, malaking factor yan na tinatawag nating healing process niya sa pagdalaw nyo. Sana maintindihan nyo kung bakit ganun kahalaga ang pagdalaw ng mga anak sa kanilang ama. Oo nga, totoo yan. Pag ako nga namang problema, nagpapahug lang ako sa anak ko eh. Di ba? Para nakakatulong, Oo. Brother June, anong mapapayo mo naman sa ganitong, sa sinasabing maraming ginagampan ng responsibilidad sa buhay at hindi mo na kinakaya na tulungan pa ang ibang nangangailangan? Lahat tayo, marami tayong pinagkakaabalahan. Pero consider natin dito, Jaya, gaano man kasama ang tatay mo. Ito, panawagan na ito sa mga nanonood ng kabataan ngayon sa face-to-face. Huwag na po kayo, kung nagyoyosi kayo, itigil niyo na po yan. No? Ganyan din na naging katwiran ko nung araw. Kala ko wala nang katapusan ng mundo. 2 packs a day. No? Oh, no. Until naramdaman ko na nahihirapan na ako huminga. And when I saw my doctor, sabi niya COPD, positive. Wow. COPD, hindi ka nagagaling. Maghihintay ka na lang, matsugi ka. Ihanda mo na lang yung kaluluwa mo. No? Yung sa tatay, sa biyanan mo, advanced stage na yon. No? Yung sa akin, hindi pa. O baka yung sa akin dahil can afford pa ako bumili ng gamot. Sa tatay mo, napapabayaan na. Ang problema dyan yung pneumonia. No? Okay. So, Jaya, miski anong anggulo natin tingnan, hindi natin po pwedeng iasa sa gobyerno ang pangangalaga sa iyong ama. Gaano man kasama ang tatay mo, self-inflicted man itong kayuyosi niya nung araw, okay, ando na tayo. Pero machuchugi na yan.
nandyan, kailangan niya yung mga anak niya. Yun yung kanyang hinihingi. Makita ko lang kayo. Matapik mo lang siya sa likod. Malaking bagay na yun. Hindi lahat pera lang, no? Pero kung may maitutulong kayong konti, Diyos ko, tatay niyo naman yan. Sino gusto niyo tumulong sa kanila? Ibang tao pa ba? Mabuti may face-to-face kung may itutulong sa kanya, di ba? Pero samantalahin natin ang pagkakataon habang nandyan pa siya. Konting tapik lang sa balikat niya, konting yakap, masaya na yon. Mahirap para sa amin na may COPD kasi ang hinihintay na namin yung sandali na makaharap na namin sa St. Michael. Meron niyo pang, lang hintayin. meron pang ano, may dadaanan pa bago papasukin ka, no? Ganun ba yun? Bakit St. Michael? Baka mapurgatory ka pa eh, no? Ganun ba? Oo, Okay. maglinis pa ng mga kasalanan. Sabi ko sa inyo, mag-abono na kayo, libre, diretso sa langit. Eh, ayan, oh. Wala ng toll fee. Wala nang toll fee kay St. Michael. Oh, ayan. Oh, so,